Luffy, pinagsabay sila Saturn at Kizaru. Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1108 at may title nga daw itong paparating na chapter na World Please Respond. So itong title nga na to obviously na related kay Vegapunk, which is tatalakayin natin mamaya. Anyway, ang unang ang impormasyon sa spoilers related sa huling scene sa last chapter. At ito nga yung pagkausap ni Caribou kila Katarina Devon at Van Agur. Sinasabi nga na ni-reveal daw ni Caribou kila Katarina Devon na nagpo-possess nga daw siya ng mahalagang impormasyon na mapapakinabangan netong Blackbeard Pirates. Kung isasama nga daw siya paalis netong sila Van Agur sa Egghead Island, ibibigay nga daw niya itong impormasyon na to kay Blackbeard. So ito na nga yung kinakatakot natin. Ang tinutukoy nga dito ni Caribou yung patungkol sa dalawang ancient weapons na Pluton at Poseidon. Kung magkataon nga at matuloy itong balak ni Caribou malamang na malalagay sa peligro itong Fishman Island at Wano, since sa mga lokasyon nga na to nakalagay ang mga ancient weapons. At kung totoo nga na ang habol ni Blackbeard ang maging hari ng mundo, talagang pupunteriyahin niya itong mga ancient weapons na kuhain, since malaking tulong nga ito sa pagtalo sa world government. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers sinasabi nga na itong sila Brogy at Dory daw na nilalabanan itong mga Marines napunta na daw sa lokasyon ni Franky. Kung matatandaan nyo kakaalis nga lang na itong si Franky kasama sila Atlas at Bonnie palayo sa battlefield kung nasaan itong sila Sanji at Luffy. Kaya naman sa pagdating nga na itong sila Brogy at Dory sa lokasyon ni Franky, panatag na tayo na nasa mabuti na silang kalagayan, unless bigla na naman ngang umatake itong ibang Vice Admirals. At speaking of Sanji at Luffy, kung maaalala nyo sa last chapter, ipinakita ngang magkasama sila nakaharap itong si Admiral Kizaru, kung saan nasa gilid nga lang nila itong sugatan na si Vegapunk. Bali ngayon nga sinasabing kinausap daw ni Vegapunk itong sila Luffy at pinapaalis na sa Egghead Island. Hayaan na nga daw siya ng mga ito at i-priority daw nila yung safety ni Bonnie. So dito nga natin makikita kung gaano kahalaga kay Vegapunk itong si Bonnie, na even nasa bingit na siya ng kamatayan mas iniisip pa niya yung kalagayan neto. Bali bunga nga ito ng konsensya niya, since alam naman nating lahat na kung hindi dahil sa pagpayag niya sa gusto ni Saturn, hindi naman magiging cyborg si Kuma na maglilid sa sitwasyon ngayon ni Bonnie. Sa kabilang banda naman sinasabing nagtransform nga daw itong si Saturn ng bagong form at inatake daw itong sila Luffy, Sanji at Vegapunk. So itong bagong form nga na to hindi malinaw sa spoilers. At since hindi nga sinabing full Zoan form, I assume na parte lang itong bagong form na to ng atake ni Saturn. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing similar nga daw kay Saturn, umatake na rin daw itong si Kizaru. Pero itong mga atake nga daw nila pinigilan ni Luffy. At dito na nga daw nagkatsansa itong si Sanji na maitakas itong si Vegapunk. At sa huling scene nga daw ng chapter na to ipinakita itong si Vegapunk na may mensahe daw na gustong iparating sa mundo. So itong part nga kung saan itinakas na ni Sanji itong si Vegapunk, kung maaalala nyo ipinangako nga ito ni Sanji kay Bonnie na dadalhin nga daw niya pabalik itong si Vegapunk. Pero hindi nga nangako itong si Sanji kung buhay o patay niyang ibabalik. De joke lang. Syempre buhay niyang ibabalik si Vegapunk. Sa part naman ni Luffy na pinigilan daw itong sila Saturn at Kizaru, I assume na isang malupet na panel ang makikita natin dito. Imagine guys simula nga sa Marineford War na hindi siya sineseryoso ng mga admirals, up to this point na kaya niya ng pagsabayin itong sila Kizaru at Saturn, talaga nga namang malayo na ang nararating netong bida natin. Sa part naman ng sinasabing mensahe daw ni Vegapunk, kung maaalala nyo guys ito nga yung pangarap ni Vegapunk, yung lahat daw ng tao sa mundo magkakaroon ng access sa Punk Records. Kung naguguluhan nga kayo ipaliwanag natin. So basically itong Punk Records
nga itong nasa itaas ng Egghead Island. Ito nga yung mismong ulo ni Vegapunk. Yes guys, ulo niya ito. Meaning napakaraming impormasyon dito since nandito nga yung utak ni Vegapunk. At itong mansanas naman sa ulo ni Vegapunk isa na lang antena. Antena na nakakonekta sa Punk Records. Bali hindi nga lang siya ang nakakonekta dito. Bagkos pati na yung 6 pa niyang mga satellites. Kaya naman technically iisa lang yung utak nila. Kumbaga sa simple terms isipin nyo na lang na itong Punk Records isang internet. At lahat nga ng satellites ni Vegapunk may access dito. Ang pangarap nga ni Vegapunk makakonekta ang lahat ng tao sa mundo sa internet na to. Kaya naman dito nga tayo mapapaisip kung paano ang gagawin ni Vegapunk para ma-share itong Punk Records sa buong mundo. May i-reveal ba siya na ibang kakayanan ng Devil Fruit niya? Since kaya lang naman niya naihiwalay itong ulo niya sa kanya dahil sa Nomi niya. Or maikokonekta ba ni Vegapunk yung mensahe niya sa nakalimutan na nating karakter na may access din sa nangyayari ngayon sa Egghead Island na si Big News Morgan? Bali sa part naman ng expectations syempre ine-expect ko na makikita nating lumaban itong si Sanji. Although hindi nga siya na-highlight sa spoilers sana nga na makita natin siyang lumaban sa chapter na to. Lalo na at ang taas ng hype sa kanya sa last chapter. Itong si Vegapunk naman na naghihingalo na sana na meron siyang preventive action sa sitwasyon niya. Gaya ng tatanggalin niya lang itong antena sa ulo niya at ililipat niya sa iba. At malilipat na dun yung buhay niya. Or kung ano mang nakakamanghang taktika niya para lang mabuhay. Dahil sa pag-uumpisa nga ng arc na to may idea na siya na mamamatay na siya. Since nabanggit nga ito ni Vegapunk Shaka. At nakakapagtaka naman na sa talino niya wala man lang siyang inisip na paraan para ma-prevent itong pagkamatay niya. Diba? Nakita niya na nga itong sitwasyon na to. Na-predict niya na may mangyayaring hindi maganda sa Egghead Island. Kaya sana may paraan siya at hindi siya mamatay. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1108. Yung full chapter nga tatalakayin na lang natin syempre once na lumabas na yung full chapter. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace! 戦闘丸くん怖いね美しいね行くよ今死ぬよ八坂に